ginawa the complete, sufficient, and satisfactory work of your Son. Sana Lord ay tulungan niyo nawa kami after na matutunan namin ito, ay lalo ka naming mahalin, lalo ka namin paglingkuran, at even sa church, lalo pa naming mahalin ang brethren, lalo pa namin mahalin ang salita niyo, at lalo pa kaming mamuhay kung ano ang dapat gusto niyo na ipamuhay namin. At para kayo po ay mapuri at mapasalamatan. In Jesus' name we pray. Amen. Kayo po ay magsiupo na and praise God for this verse. Ang ating series for the past months ay morning is about the mystery of the gospel. Nasa part number 4 na tayo kung hindi ako nagkakamali. So, I consider this, mga kapatid, is one of the foundation ng ating Christian life. No, knowing these things, especially na sinabi ng Bible that moreover, it is required. Yan, tanggalin mo na lang yung kuha natin, Brad. Yan, tanggalin mo para hindi mag-cause ng kuha. So, it is required. Mga kapatid, kung literal lang tayo magbabasa ng salita ng Panginoon, kung sino sa inyo ang nakaintindi ng salitang requirement, kaya nga gumagawa tayo ng mga kailangang gagawin sa trabaho dahil alam natin nung tayo'y pumasok diyan sa trabaho na yan, ay merong requirement. Wala sa atin na magsasabi na hindi ko gagawin to. No, ikaw estudyante, requirement mo na makapasa. No? Brother Kirby, nasa high school na bro, papuntang college na siya, no? Tama Brad, 1 year pa. College na siya next? Hindi pa. So next year pa, 1 year pa. So hindi pwedeng maging kolehiyo siya kung hindi papasa siya sa doon sa mismong first level, then secondary level. Hindi ka pupunta sa highest education which is college. Hindi ka mapunta doon. Parang si Sister Laika, born Canada ba yan? Born Pilipinas. Pero hindi ka pupunta pwede sa Canada kung hindi ka papasa sa visa doon sa lugar na puntahan mo. There is a requirement na dapat mong gawin. Na which is, hindi ka pwedeng mag-disobey para makapasa ka, gaya ng aking parents, ay dadaan siya ng maraming requirement and wrong spelling pa ang aking mama sa PSA niya. Oh, PSA. So, maraming mga kailangan gagawin. Oh, so, pagka hindi mo gagawin yan, hindi mo makuha ang document kasi wrong spelling nga. Di ba? So, may mga requirement mo, Ted. So, sa atin na panahon ngayon, kung kayo ay nagsasabing ligtas o nagsasabing naniwala sa gospel na ipinangaral ng Panginoon sa panahon ng New Testament, which is the death, burial, and resurrection ng Panginoon, ay kayo po ay itinahas o ibinigay ng Diyos ang impormasyon, ang isang katotohanan na dapat nating malaman. And after all, kung malaman na natin, kung ikaw ay pinagkatiwalaan nito, ano yon? Ikaw mismo ay automatically ay requirement sa iyo na una, ikaw ay faithful. Pangalawa, mga kapatid, is yung binigay ng Panginoon sa iyo. Ano nga yung tinuro ko sa inyo sa verse 1? Let a man so account of us. May binigay ng Diyos na tao. Sino yon? Kung ikaw magulang, may anak, in-account sa iyo ng Diyos. Kung ikaw asawang babae, meron kang husband. Kung ikaw anak naman, meron kang parents. Kung ikaw naman ay empleyado, meron kang boss. Kung ikaw boss, meron kang mga sinakupan. So, merong mga tao na in-account sa iyo at dapat kung ikaw ay ligtas na Kristiyano, ikaw ay ligtas na ama, ikaw ay ligtas na ina, ikaw ay ligtas na magulang at anak, ay yung tao na ibinigay sa Panginoon sa iyo ay nawa din sila ay maging faithful kung anong nasa iyo. Amen? Alam din nila kung ano ang nasa iyo. Kuha niyo pa? Alam din nila kung anong nasa iyo. Hindi pwede na ikaw lang may alam. Required yan para sa iyo dahil ikaw ay pinagkatiwalaan. Pero yung in-account ng Diyos sa iyo ay alam din nawa nila. Kasi yung aman, in-account niya sa iyo. Yung anak mo, in-account ng Panginoon. Binigyan ka ng, ako mga pastor, binigyan ako ng isang kaluluwa na pwede kong mabahagina ng salita ng Diyos. In-account ko kayo sa Panginoon. Mas mabigat ang responsibilidad ko kaysa sa inyo. Bakit? Hindi lang aking anak na apat ang aking bahaginan at tuturuan si Jaire, si Joboy, si Joyja, si Jidaida. Hindi lang yon. At aking asawa, lahat po kayo. Mabigat na no? Mahirap. Minsan kung isipin ko yon, sabi ko, Lord, kaya ko ba ito?
Sabi ni Solomon, di ba? Kaya ko ba ito? Pero sabi ng Panginoon, sabi ng awit ni Sister Cora, actually awit yun eh, Fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. I will strengthen thee. I will help thee. Yan, yun yung kanta. Naalala ko. Dahil na nagkaroon ng tape dati. Tape lang yan eh. Ang tangalan sa tape is scripture song. So, isa yon sa lyrics, Fear thou not. Kaya wag nawa ako na matatakot sa mga problema na aking harapin, mga kapatid. Amen? So, pag-pray niyo po ako kasi hindi ako basta-basta na haharapin ko yung problema na parang wala lang, no? May kabigatan sa puso kasi maraming pastor ron namatay sa heart attack. Bakit? O hindi kung heart attack, stroke sa brain. Pag heart attack sa heart mismo, di ba? Pag stroke doon sa utak kasi yung ugat, maraming iniisip. So, nawa, hindi ang aking kamatayan tulog nawa lang. Amen? Itulog ko lang. No? Kung ni Brother Alan Manligis pa, tulog mo na lang ako. Then yun. Yun na yung kamatayan niya, tulog. So, hindi naman na, ang Diyos lang naman nakakalam sa ating death, physical death, pero mga lahat tayo, habang buhay pa, nawa ay magiging faithful na po, nawa tayo, we will be found faithful, at lahat ng tao na ibinigay sa atin ay maging faithful din. Ano pong stewardship na ibinigay sa atin? First, ano ngayong binigay ko sa inyo? Mystery of godliness. Yun yung unang ibinigay ko sa inyo na topic. At inilatag natin na ang Diyos doon sa 1 Timothy 3:16, galing sa langit, bumaba sa lupa, nagkatawang tao, at hindi lang siya nagkatawang tao na wala lang. Sa plano ng Diyos para sa hintil, para ipangaral ito na siya'y mamatay. Bro, dinuraan, sinuntok, ridicule, lahat ng bagay na yon na sinabi sa song kanina. But one day, pagbalik niya, hindi na siya mapako muli. Amen? He will rule with the rod of iron na ang pagdalik niya dito. At sa pagbalik niya sa atin bilang body of Christ, ay doon sa lapaap, tatanggalin niya tayo sa maduming kamunduhang ito. No? At ang sa Israel naman, doon sa after 7 years tribulation, doon, pagbalik niya doon, ay meron na siyang mga tao niya na yung tinawag na the people of God in that future. So ano ang timeline ng Diyos? Dito sa panahon na ito, Old Testament, hindi pa namatay si Kristo. Nung namatay si Kristo, yun po ang boundary, perimeter po siya. Then dito sa gitna, then dito naman banda sa atin ay tinatawag na church which is the body of Christ. Then kailan ma-end ang church which is the body of Christ? Sa panahon ng rapture. Then after sa rapture, babalik ang programa ng Diyos saan? Doon sa Israel, no? Brad, pwede ko ilagay, Brad, para kahit sulat lang okay na para makuha niyo po, no? Kaya kung meron tayong aid na teaching aid yung sa slide, pwede natin magamit, no? So, kaya makita natin mga yung tatlong bahagi ng timeline. Ano ngayon? Ito yung gitna. Yung gitna mga is yung cross. Okay, yung cross gitna. Ayan. So, yung cross, yun yung emblem kanina sa love ng Panginoon sa atin. So, ito yung time pass, no? Time pass. Mabilis lang ang kwan ng Bible, no? Tatlo lang ang bahagi nito. Okay? Tapos dito, now in Christ. Okay, now in Christ. Tapos pangatlo naman ay, ang timeline dyan, blue, para mabilis lang kayo sa color coding, no? Color coding ng Panginoon. So, ang color coding Panginoon is red, which is the cross. Tapos, dito mga is blue, which is yung clouds. Yan, yung clouds mo din, no? Susunduin niya tayo sa clouds. So, dito tayo, malapit na, 2024. Pero hindi natin alam kung kailan. Basta dito ang dulo niyan. Hindi natin alam kailan ang Panginoon babalik. Mag-aantay lang tayo sa kanyang pagbabalik. Dito naman mo sa tatlong bahagi niya is ages to come. Okay, ages to come. Yan yung timeline ng Bible. 66 books of the Bible ang ating hawak. Wala pong kasaling apocryphal sa historical
history, 66 lang po ang canon ng ating Bible natin. Amen? So, ang Bible natin na bahagi sa tatlo. Unang bahagi, past. Yun yung Old Testament, hindi pa namatay si Kristo. Ang tema diyan ay kingdom. Na parating na ang hari, pero yun yung sinabi ng ating one of the brother na nag-testify, ang hari, pinako. So, hindi nila tinanggap, mockery, ridicule, lahat ng bagay na hindi dapat tanggapin niya, natanggap niya. Para saan yun? Walang awa siyang pinatay. At makita niyo sa post ko kahapon, may isa akong nakibasa na yung kanyang mga talim ng yung isang talim na pwedeng ihampas sa kay Panginoong Hesus, hindi katulad yan sa San Fernando at Bacolor na ganon-ganon lang. Hindi. Pag kayo ihampas dyan, 1 kilo ta matanggal or half kilo ng laman. So hindi mo ma-imagine yung kanyang ganon ng kanyang katawan. So hindi po payat ang ating Panginoon kasi panday po, kapintero yung si Jose. So sabihin doon, medyo grabe ang project niya. Hindi siya mahilig ng travel agent na cellphone lang hawakan, laptop. Hindi ganoon. Dapat mas strong si Kristo kasi sabi ni kliyente ni Papa Jose, mag-order si ganito ng lamesa. Ayan, lamesa is not a Tagalog. No? It's a borrowed word from Spain. Espanya, di ba? So, lamesa. Pagka angat yan, mabigat yan. So, ang braso, bro. Di ba, bro? Talagang nandun yung katawan niya na manly enough na si Panginoon si Kristo. Hindi lang basta-basta. Kinaya nga niya maglakad doon na hinampas pa eh. Nung natumba siya, may tumulong si Joseph of Arimathea ba yun? Or basta, someone help him. Si Simon ata. No? Si Joseph, may-ari ng empty tomb. Mayaman. Pero may tumulong na tao na nagbuhat sa kanyang cross. Mga kapatid, hindi basta-basta yung cross na yan. It is the emblem of love, message of love and grace. Bakit? And mercy. Dahil sa Panginoong Hesus mismo, yan mismo sinagot ng Panginoon lahat ng question or demanda ng Panginoon. Because we are all sinners and we need to pay our sin, the justice of God. Kung ito ang kasalanan, itim. Yan, ito yung itim. Yan. So lahat tayo are all our sinners at we need to pay that. Pero hindi tayo kayang magbayad sa ating kasalanan. Kaya ang ginawa ng Panginoon kasi God is holy. Ito yung Diyos, no? God is holy, righteous, and just. So righteous ang Panginoon, holy ang Panginoon. Tama ang spelling ko? Tama, no? Righteous. Tama ba? No, tama. Tapos, ito ay just. So, yan ang Panginoon natin. Kung yan ang pairali ng Diyos, patay tayo. Impyerno tayo lahat. Hindi tayo makapasa doon sa kanyang requirement. Kasi, ang holiness ng Panginoon, high standard yan. Ang righteousness ng Panginoon, high yan. Hindi yan kayang abutin natin. All are sinners and come short of the glory of God. Then, justice ng Panginoon ay hindi katulad sa justice ng tao na mabayaran. Di ba? Pwedeng magkaroon ng bribe at bibigyan lang ng milyon, wala na, hindi na mapunta sa Senado ang kaso. Kanya po. So, ganun ang mangyari, kapatid, na ang Diyos natin na sa langit, banal, righteous, and just. That's the bad news in our part. Kasi tayo ay anak ni Adan, makasalanan. Tayo ay anak ni Adan, hindi righteous. Tayo anak ni Adan, hindi din just. So paano natin abutin yung standard ng Diyos? Romans 3:23, all have sinned and come short of the glory of God. May kasalanan tayo na galing kay Adan. Romans 5:12, for as by one man's seed entered into the world, and death by sin, and so death passed upon all men, for all have sinned. Kaya sa Old Testament, in time past, para may idea kayo na sa mga bagay na hindi mystery, no? Kasi ang binigay ng Diyos sa atin diyan sa binasa natin kanina ay mystery, mga bagay sa atin lang na panahon. From the time of Christ's death until now, 2024. Pero what about yung time na before pa si Kristo namatay? Ano ang mga stewardship sa kanila? Ano ang bagay na ipinagalob sa kanila? Yun yung Mosaic Law. Kaya yun yung ipinuro ni Brother Iman na yung mga sacrifice na inalay nila doon, mga tupa, wala dapat mga dumi.
without blemish, without spot, at may year, may old talaga na hindi pwede matanda. Dapat nandun yung age, di ba? So ganun ka-stricto ang Diyos na sa batas, hindi ka pwede patawarin, no? Kasi may tinatawag na atonement sa panahon ng Old Testament, no? Ma-atone ka sa kasalanan mo kung mag-alay ka ng blood, no? Blood. Pero hindi blood ng Kristo, kundi sa animals. No, sa animals mo din. Para saan yun? Mag-clean? Mag-clean sa mga kasalanan? Mag-cleanse? Hindi po. Temporary atonement. Temporary lang po ito. No? Kasi paulit-ulit po sila na mag-alay. Temporary lang. Pero sa atin, look at in Romans chapter 7, kung hindi ako nagkakamali, ang ating atonement ay hindi temporary, forever na po. Natanggap po natin once na tayo po ay naligtas sa pag-believe. Romans 5:11 pala. So ang atonement natin is yung forever and eternal. Hindi na po ito paulit-ulit. Romans 5 verse number 11. Anong sabi ng Bible? Romans 5:11. Sabi ng Bible, not only so, but we also joy in God through our Lord Jesus Christ, by whom we have now received the atonement. Saan natin nakuha yan? Sa verse 8. Look at sa verse 8, same chapter, Romans 5. But God commanded His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. So makita natin, Ted, na ang mystery sa panahon natin ngayon, na merong one-time sacrifice and Christ will never be crucified again. Amen? Kaya sa kanta ng mga ladies, let's rejoice. Kasi wala na pong ulit-ulit na sakripisyo ng mga animals. Kasi pag ulit-ulit na sakripisyo ng animals, patay tayo lahat. Ni kambing, wala akong alaga dito. Diba? Wala, si brother Kwan nga lang Brother Ricky mga rabbit Pero hindi tatanggapin ng rabbit sa animal sacrifice. Hindi pwede. Madumi yun. So tayong na mga hindi talagang marunong manghuli, paano matapatawad ang kasalanan natin? Kasi kung wala kang pera, wala kang cattle, wala kang ram, wala kang goat, wala kang sheep. So wala ka. Kung wala ka, sabi ng Panginoon, manghuli ka ng turtle doves. Nasa Old Testament yon. Na yung turtle doves na yun yung mahulihin mo, yun lang. Kung talagang kaya mong araw-araw kung magkasala ka. So ang sabihin doon, ganun ka tindi yung requirement sa Old Testament. Amen? Ganun ka tindi. Para ikaw tanggapin ng Diyos, hindi ka mapahamak sa impyerno, you must do the law. You must follow the law. And what we call it, Mabed, anong term natin sa Old Testament, Mabed? Faith along with sacrifice. Faith. Of course, maniwala sila sa Diyos. Along. Faith along means, bakit along? Along with blood animals. Amen? Along with blood animals. So, hindi ka pwede natanggapin ng Diyos na hindi ka magdala ng atonement mo sa altar. Kaya kanina, templo ni Solomon, mayroong dadalhin sila doon. Lahat ng bagay sa Old Testament. Kaya, tayo na nakakaalam sa buong Bible, tayo ay punta sa ibang pahina, alam na ang mind ng Diyos, alam na natin kasi buong Bible nasulat na. Pero sa panahon nila, walang theology, hindi po yung totoo nagsasabi na si Moses is looking forward. Wala po yan sa theology. Wala po yan sa Bible. No? Sino ang nag-look forward na somebody must die at the cross? Somebody will sacrifice, a one-time sacrifice. Hindi tao, ang Diyos. God is looking forward na someday titigil na kayo sa pag-alay-alay. Amen? And there is one sacrifice. And sa mystery of godliness, ano yun? God will manifest in the flesh. My son will go to earth and will die where is a very cruel death, the death of the cross. Nung namatay siya, para sa inyo mga hintil, ito yung unang mystery, no? Mystery of godliness, para kayong maniwala, mananahan ang Diyos sa inyo. Amen? Mystery of godliness, ano nga yung meaning ng godliness? God likeness. So, ang nature ng Diyos, kung sino ang Diyos, Diyos ay liwanag, Diyos ay hustisya, Diyos ay kabanalan, Diyos ay tuwid, Diyos ay hustisya,
maisapamuhay mo na akala mo hindi mo kaya. Kaya mo kasi may inilagay sa iyo na nature na Diyos. Look at practical thought in 1 Peter 1. Ang tawag term diyan ay divine nature. Nagiging partakers ka ng divine nature ng Diyos. Na dahil naniwala ka sa ginawa ng Panginoong Hesus, ikaw na ngayon ay nagkaroon ng divine nature. Oh? Look at in 2 Peter chapter 1 verse number 4, pero punta muna sa verse 3. 2 Peter 1 verse 3 muna. Sabi ng Bible, according as His divine power hath given unto us in all things that pertain unto life and godliness through the knowledge of Him that hath called us to glory and virtue, whereby are given unto us exceeding great and precious promises, that by this ye might be partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust. So, anong equivalent na verse po sa pagka sinabi ni Bible sa another book, which is hindi naman apostle natin si Peter, pero practical lang kinuha natin yung thought na divine nature. Anong equivalent ng Pauline revelation? Look at Colossians 2 or 1 verse 27. Colossians 1 verse 27. Diyan yung equivalent ng Christ, which is the nature of God, the image of God, ay napasa atin ngayon. No? Sabi ng verse 26 and 27. Sabi ng Bible, even the mystery which had been hid from ages and from generation, but now is made manifest to His saints, to whom God would make known what is the riches of the glory of this mystery among the Gentiles, which is Christ in you. So ano po yung unang mystery mo din? Hindi ko na napuntahan yung verse, pero isulat ko na lang para sa inyong notebook. No? Pwede puntahan nyo na lang. 1 Timothy, ano yung mysteries na ipinakaloob ng Diyos sa atin? Wrong spelling. Okay? Ano yung mysteries mo din? 8 ngayon. No? Number 1 is 1 Timothy 3 verse 16. Yun yung mystery of godliness. So dapat hindi tayo maging ignorante at sabihin mo, nakalimutan ko po, hindi ko po naalala po. Hindi pwedeng ganon. Dapat, meron ka dapat panghawakan na information. Kasi matibay po na pundasyon sa Christian life mo ito. No? Ano na yung una? Mystery of godliness na lang term natin. Okay, godliness. Para may idea tayo. Okay? Godliness ang term. Number 1, godliness. So, yun yung una na na-discuss natin for how many Sunday. Number 2. Ano yung number 2 then? Ephesians chapter 5 verse 19. Ephesians 5 verse 19. Anong tawag doon na ginamit ng Bible? Mystery of the Gospel. So yun po, para for review sake, gaya na sinabi nila, the greatest teacher of all is reviewer. Amen? Tama. Thank you, Brother Jem. Salamat. So, chapter 6. So, ulit-ulitin man natin, pero masarap pa rin kainin. Sino sa inyo nagsawa ng rice? Wala naman, no? So, sabihin doon, nag-low carb lang, pero hindi pa rin nagsawa. No? So, kapatid, Ephesians 6:19, yun po, Ephesians 6:19, sabi ng Bible, that God will give me utterance. Ano yan sabi niya sa prayer niya? Let's read. And for me, that utterance may be given unto me, that I may open my mouth boldly to make known the mystery of the gospel. So, yan po ang very important na information na dapat nating malaman, yung in mystery of the gospel. Yan, yung aking sister ay tumawag. Ayan, nag-preach ako ngayon. Oh, so, makinig ka muna, sister, kasi nag-preach ako ng gospel ng Panginoon. Oh. I love you, bye-bye. Okay. So, dapat alam mo din. So, nag-break kasi siya sa US. Pag mag-break yan, walang lingaw, tatawag sa akin. Oh, kumusta ka na, brother? So, mapatid, ganun ka bigay, illustration niya, mapatid, ang location niya, US. Ang oras niya ngayon is around 9 p.m. kasi gabi siya pang trabaho eh. So, imagine mo po, ang kanyang voice nag-travel.
Mula doon hanggang dito, nakita ko yung mukha niya. Ganon katindi ang power ng Diyos. Na galing sa langit ito, tinravel, palaaram din natin at ipaalam natin na meron akong mensahe sa iyo. Kasi meron yung sasabihin sa akin eh. Oh, hindi man tawag yun na walang sasabihin sa akin eh. Hindi natawag na dalawa lang yun, either bigyan niya ako, pero hindi ko siya mabigyan. Kasi wala akong pagbigay. Oh. Mabigyan niya ako or information. Dalawa lang. Ganon din ang Bible. Amen? Galing ito sa langit, tapos ang nangyari, ipinipreserve, tapos sabi ng Panginoon sa binasa natin kanina na dapat requirement na alam mo ito. Oh, nga bilang itinalaga ko sa iyo, steward ka, pinagkalooban kita ng bagay na dapat mapagpatibay sa iyo, hawakan mo ito until you die. Oh, until you go to heaven. Amen? May mga bagay na hindi mo kayang i-explain, pagdating na lang doon, yun na lang ang mag-explain yung mismong may-ari ng information. Amen? Siya mismo ang mag-explain sa ating lahat. Sinong nakaalam ng brethren we have met to worship? Tayo lahat, no? Alam mo yung last stanza na yon? Anong sabi ng last stanza? Huh? Anong sabi ng last stanza? Tingnan niyo po, last stanza doon sa page 15. Doon sa page 15, mabatid, ay nakalagay doon, Christ will gird Himself and serve us. No? At sabi ng Bible, sa last stanza, let us love our God supremely, let us love each other too, let us love and pray for sinners, till our God makes all things new. Then He will call us to heaven, and His table, we will sit down. Amen? Are you sitting down now? Ako'y nakatayo, kayo nakaupo. Then ako'y nag-serve ako ng mana sa inyo, the Word of God. Amen? But one day, hindi mo kayang i-explain ang lahat. Sino ang mag-serve? God mismo. Amen? Christ will gird Himself, will prepare Himself, and serve us with that holy manna, with these things na dapat nating alamin. Pero pagdating doon, hindi ko man kayang ma-explain lahat, pero ang Panginoon na mismo ang ma-explain sa inyo. Ha? You will understand it better by and by. No? So makita natin ito, na ang itong pangalawang mystery ay very important dahil ang gospel na kung saan sa Bible, four gospel, no? Una, gospel of the kingdom. Pangalawa, gospel of that grace of God. Yun yung ating topic, hindi ito gospel of the kingdom. No? At number 3, which is future pa ating pag-usapan is yung mystery na yung body of Christ. Ilagay ko lang ito kasi, no? Sa church ko to, body of Christ. Then, mystery na tinatawag number 4 is yung indwelling spirit. Okay? Indwelling spirit. Indwelling spirit. Indwelling spirit. Okay? Tapos, mystery of the rapture. Okay? Marami pang that iniquity. Tapos, mystery of iniquity. Tapos, ilan na yan? Saan? 2, 3, 4, 5, 6. Tapos, mystery of blindness in part. 7 na. Blindness in part. So, blindness in part means sa Israel yan din. So, kung tingnan mo yan, 4, 5, 6, 7, 8. Marami pa. Kasi ito din, ang body of Christ, kung pansin niyo po, ikaw nilagay niya kay Kristo. Ang Panginoong Espiritu, nung ikaw naniwala sa gospel, sabi ng 2 Corinthians 5:17, if any man be in Christ. 1 Corinthians 12:13, sabi ng Bible, for by one Spirit are we all baptized in one body. Saan ka nilagay ng Espiritu? Sa katawan ng Panginoon. Kaya secured. The most secured place on earth is doon kay Kristo. Kasi sa Ukraine and Russia, gera. Sa Iran at sa Israel, gera. Sa Pilipinas naman, ayun, hindi ko alam po. Yon, maraming espiya. Yon, maraming problema, maraming korupsyon, no? So, walang mundo, walang bansa na walang problema. Amen? Hindi po masasabi mo na safe na ako dito sa Switzerland, sa Australia. Di ba, Sister Imano? Safe na ako dito. No. Imagine mo yon, only in Australia ay sunog na milya means miles, hindi kilometer, ha? Sunog na miles. Imagine mo yung fire, ang tawag doon? Oh, wala ganun sa Amerika. Wala ganun sa, only in Australia, Sister Emma, di ba?
So there is no safest place in this world. Amen? The only safest place in this world is mapunta ka kay Kristo. Amen? Kasi kung mamatay ka man physically, kahit anong mangyari sa mundo, kung saan ka nakatira, kay Canada pa, hindi safe doon. Bakit? Maraming makasalanan pa rin, lahat pa rin ay makasalanan habang nasa mundo. Pag may makasalanan na tao sa mundo, magulo pa rin. Yeah? Kaya yung makasalanan niyan, ilagay muna kay Kristo. Yun, mababago ang buhay niya. Amen? Mababago ang destinasyon niya. Bro, mababago ang citizenship niya, mababago ang mindset niya, mababago ang puso niya. So, mga kapatid, ilagay niya kay Kristo. Ngayon naman, yung indwelling Christ, si Kristo ay nasa iyo. Kanya po? Nasa iyo. Yun yung mystery, future pa yan, ating pag-usapan. Then, rapture. Pagdating ni Kristo sa halapa, pukunin niya tayo. Mystery din yan. Iniquity, ang kalaban natin, mystery din. At saka blindness, patungkol sa Israel. No? Then, yung isa ay, number 8 is yung mystery of His will. Sa Ephesians 1. So marami. 8 man yan, siyam yan. Magsasabi ng iba, yung mga teacher natin, siyam, 10, whatever it is, hindi man ka nakakasala kung i-generalize mong 7 na lang or 8 na lang. So, sumatotal na sa Bible lahat. Amen? Okay? Kaya ang ating gustong ipaalam sa atin, na very important po siyang information dahil yan ang nagbago sa ating destinasyon, nagbago sa ating pagkatao, nagbago sa ating ama. Dating ama natin ang kadiliman, ngayon ang ama natin ay liwanag na. Amen? Okay, so praise God na napapunta tayo sa family because of the mystery of godliness na ang nature ng Diyos ay napasa atin. One of the equivalent then also is Galatians. Nabasa pa natin yung Colossians kanina. O Christ in you, the hope of glory. Dagdagan pa natin Galatians 3:26. Napasa atin ang nature ng Diyos, naging anak tayo ng Diyos dahil sa impartation of divine nature, we became a child of God by regeneration. Now, sabi ng verse 26 in Galatians 3, for ye are all children of God by faith in Christ Jesus. Hindi ta maging anak ng Diyos dahil siya ay sumunod ka sa batas, sumunod ka sa sugo ng Diyos, sumunod ka sa bautismo sa tubig, sumunod ka sa mga ano pang klaseng mga guidelines ng religion or whatever church guidelines or whatever it is. Hindi po kagawa, kundi sa Panginoon lang po. Amen? Naniwala lang ka sa gawa ng Panginoon, ikaw na ay naging anak ng Diyos dahil na-implant sa iyo yung divine nature, napapasayo. Napunta sa atin yung divine nature by believing. By believing. So ang tawag natin sa panahon natin ngayon, okay? Hindi po faith alone, kundi faith alone sa kanyang ginawa sa cross. Kaya ito yung cross. Ginawa niya sa atin ay faith alone. Naniwala lang tayo sa ginawa ng Panginoong Hesus na implant sa atin yung righteousness, na implant sa atin yung holiness, na impart, na ibigay sa atin yung just. Just na po tayo. Look at 1 Corinthians 1, verse number 30. Sabi ng 1 Corinthians 1, verse number 30, but of Him are ye in Christ Jesus, who of God is made unto us wisdom, righteousness, and sanctification and redemption. Kaya wala kang maipamamayabang na ako, sapi ako, membro ako, kawani ako, ano pang ilan, anib ako ng isang ganitong magandang building na halos na lang, grabe, buong mundo, buong Pilipinas yan, no? Nakalocate pa dun sa prime highway, brad, no? Ang Baptist, lifetime construction, every year, di ba, Brother Parker? Next year, iba na naman construction. Pero sila, hindi pwede magpapasok ng tao pagka hindi fully furnished. Talagang pinturado, brad, pati gate. Diba? Pero pag Baptist, lifetime construction. Pero it doesn't determine the truth kung yan ang building mo. Amen? Hindi yon dahil ganyan ang building mo, okay ang iyong kaluluwa, langit ang kaluluwa. Hindi po. Amen? Hindi po magbabatay. Don't judge the book by its cover, sabi nga nila. Amen? So it's not about the cover, but it's good to cover our book with a good covering. Amen? Kaya yung ating outside din, iayos din. Amen? Pero yun ang punto. Akala nila nasa katotohanan sila kasi akala nila ganito na ang kanilang religion, kabing pera nila, sila ang pinakasikat. No!
Salvation is not by religion. Amen? It is by faith alone with the gospel ni Kristo. Amen? Namatay ang Panginoong Hesus para pagbayaran ang kasalanan natin. Siya ang daan, katotohanan at ang buhay. Walang makapunta sa bahay ng kanyang ama kung hindi dadaan sa kanya. John 14 verse 6. At siya na ngayon ang life. Sabi ng 1 John chapter 5 verse number 13. Look at. Kung siya ay naniwala ka, siya ay may buhay sa kanya. At siya mismo ang buhay na binigay ng Panginoon. No? Sabi ng 1 John, practical thought lang po ito. Sabi ng verse number 10, He that hath the Son, verse number 11 pala, this is the record that God hath given us eternal life, and this life in His Son. So saan ang eternal life? Doon sa Panginoong Hesus. And he that hath the Son hath life, and he that hath not the Son of God hath not life. So yung makita natin, kung wala kang Panginoong Hesus, wala kang eternal life. Kaya sa panahon natin ngayon, naniwala lang tayo sa ginawa ng Panginoong Hesus. Kaya meron tayong buhay na walang hanggan. Are you saved? Kayo po ba ay may kasiguraduhan na pag mamatay 100%, when you die, you will go to heaven? Not only that, we are already seated in heaven. No? The moment that we believe the gospel. So ano nga yung ating topic, mga kapatid? Tapos na tayo review sa godliness, na ang nature ng Diyos na papasa atin, kaya ang ating isa pamuhay, yung kabanalan ng Panginoon, maisa pamuhay natin, yung likeness ng Panginoon, yung image ng Panginoon, yung nature ng Panginoon, yung fruit of the Spirit ng Panginoon napasa atin. Kaya kaya na tayong magtimpi, yung mag-asawa nag-aaway, kaya nang magbitaw siya ng patience, joy, long-suffering, gentleness. Bakit? Hindi na ikaw ang namuhay sa sarili mo, ang Panginoon na. I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me, and the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God who loved me and gave Himself for me. Kaya ang namuhay nasa iyo ay yung bagong nature na. New nature, which is yung new na tao na ngayon. Amen? So, kaya mapatid, ano nga yung mystery of godliness? Sa aking pagre-review, nung unang part, ay diniscuss ko po sa inyo yung nature ng mystery about sa gospel na yan. Na yung ipinangaral ni Pablo na kamatayan, pagkalibing, pagkabuhay na mamuli ni Kristo ay hindi ipinangaral yung effect nito sa Old Testament. No? None of this Old Testament knew about the effect regarding sa kamatayan, sa complete work ni Kristo. No? Kasi ang effect ng kanyang death, tingnan niyo Ephesians 1 verse 7, as a review uli, anong hindi pingaral na katuruan sa Old Testament, dito sa in time pa, sa kamatayan ng Panginoong Hesus. Doon sa verse number 7 pala, not verse 6, Ephesians 1 verse 7, in whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins according to the riches of His grace. So tayo na ay inclusive na. Hindi na outside sa plan ng forgiveness, outside ng plan ng redemption. Kasi ano nga yung redemption sa Wednesday service natin? Ang redemption sa Old Testament is tanggalin sila sa sinakupan o nagsakop sa kanila ng mga kaaway, yung stronger than they. So tatanggalin sila doon, iligtas sila sa kasalanan, iligtas din sila sa kaaway. Pero sa atin, ano ang redemption natin? Namatay ang Panginoon, bayaran ng kasalanan natin, past, present, future. Yun yung mystery na sikreto na wala sa Old Testament, sa atin lang panahon ipinangaral. Amen? Sa salitang we. In whom we have redemption. Ang kausap ni Pablo, si writer na Paul sa Ephesians is Paul, a Jewish person, a Jewish minister from the tribe of Benjamin, pero sinabi ng Kristo na ating Panginoon sa langit, Paul, punta ka sa mga Gentile at sila ay ipangaral mo sa kanila ang Ebanghelyo sa Panginoon, Ebanghelyo, good news about my name, about what I have done. At yan ay ang power niyan, tanggalin sila sa kapangyarihan ng Diablo. Look at Acts 26 verse 18, yun po ang result ng kanyang kamatayan. Forgiveness of sins dahil sa kanyang blood. Kasi dati, mapatid, ang Old Testament, alam nilang mamatay ang Messiah, pero wala pong ipinangaral na pati hintil mapatawad ang kasalanan. Amen? Acts 26:18, anong sabi ng Panginoon kay Paul sa verse 17? Delivering thee from the people and from the Gentiles unto whom
now I send thee. So ipapadala kita sa mga Gentile people. Tayo yon, isa sa mga recipient. Verse 18, to open their eyes and to turn from the power of Satan unto God, that they may receive forgiveness of. Yon. Saan natin natanggap yung kapatawaran ng kasalanan? Dahil namatay si Kristo, ang dugo na danak sa krus. Amen? Nadanak na sa krus, doon sa krus ng Calvary. Kaya naniwala lang tayo doon, kaya tayo ay napawalang sala at nabigyan tayo ng kapatawaran. Are you forgiven? Amen. So you forgive others also because Christ forgiven you. Amen? Yun ang programa ng Panginoon. Kasi dati sino sa inyo naka-pray ng Holy Father? Father in heaven, how be thy name, thy kingdom come, thy will be done. Oh, look at Matthew chapter 27, chapter 7, look at. Ang conditional ang forgiveness, panahon na hindi pa namatay si Kristo. Hindi ka pwedeng patawarin kung ikaw ay mayroon pang kapatid na hindi pinatawad. Amen? Sabi ng Matthew 7 at sabi ng mga apostle, Lord, pwede mo itong turuan para paano manalangin? Teach us how to pray. Ano nga yung verse yan, Brad? Matthew 5, ayun, Matthew 6. Oh, verse number 18 pala. Oh, wait lang ha, nanap ko. Okay, Matthew 6:13. Okay, Matthew 6. Nagsimula siya sa verse number 9. Sabi niya, Lord, teach us to pray. Okay, after this manner pray ye, Our Father which art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Ito yon, and forgive us our debts as we forgive our. Yon, conditional. Bago ka patawarin sa Diyos ng Ama sa langit, magpatawad ka muna. Oh, kasi kung verse number 14, if ye forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. Verse 15, but if you forgive not men their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses. So yun po ang kondisyon ng Diyos. So wala pa si Kristo namatay. Paano ngayon? Anong effect ng mystery of the gospel nung tayo po ay naniwala sa kamatayan, pagkalibing, pagkabuhay ng Panginoon? Kompleto. Ephesians 4:32. Tayo po ay napatawad na. Kaya ang ating manner of life sa verse 32, anong sabi ng Bible? And be kind one to another. Ephesians 4:32. Tender-hearted, forgiving one another, even as God for Christ's sake hath. Yon. Are you forgiven? Not because you forgive others, but because you are forgiven because of the blood. Ephesians 1:7. Yun yung effect ng death, burial, and resurrection. Yun yung isa sa mga review natin. Yung burial naman, ang effect noon, dati alam lang nila, malibing. Wala silang idea na kung anong effect nito. Ang effect pala sa atin is substitutionary atonement, na tayo na mismong hindi makapunta sa impyerno, somebody substituted our place. Christ went to hell for us. Amen? And what is the effect of His resurrection? Ano ang effect ng resurrection? We have the assurance. What is the resurrection during the time ng kingdom? Christ will sit on the throne of His father David. Pero sa atin, sabi ng Acts 17:36, anong effect sa atin? And Romans 4:25, anong sabi ng Bible sa Acts 16:38 pala, 37? Ano? Not 37, sorry. Hinanap ko yung term na 17, not 16, 17:30, 31. Yan, 31. Kaya gusto ng Panginoon na i-lead tayo sa mga verses na lalo pa tayong ma-familiarize. Sana ma-familiarize niyo po, Ted. No, yung mga verses. Acts 17:31, resurrection ang tinutukoy dito. Because He hath appointed a day in the which He will judge the world in righteousness by that man whom He hath ordained, whereof He hath given assurance unto all men. Assured na ba kayo na kayo ay heaven-bound? Ano ang virtue, reason, or evidence nyo? Next statement, in that He hath raised Him from the dead. Dahil tayo po ay naniwala na si Kristo, nabuhay naman muli, God hath given us assurance. Amen? Assurance. Amen?
Hindi dahil tayo may gagawin or may ginawa or kayang gagawin, kundi somebody made a work for us. We just have faith on that sufficient work. Amen? Na siya ay namatay as a Passover lamb. Siya ay nag-sacrifice para sa atin. At doon sa kanyang paglibing, atonement, sacrifice, substitution, doon sa pagkabuhay, victory and assurance. Look at Romans 4, dagdagan pa natin, verse number 25. Ano ang effect ng kanyang pagkabuhay na muli? Verse number 25. Sabi ng verse 24 mo na, but for us also to whom it shall be imputed, if we believe on Him that raised up Jesus our Lord from the dead. Do you believe God? So, ang title na ginamit diyan na paniwalaan mo, God. Kasi siya yung God the Father na nag-raise up His Son Jesus from the dead. Naniwala po ba kayo may Diyos na nagbuhay sa kanyang anak? Naniwala po ba kayo kay Kristo na nabuhay din sa mga patay? Naniwala po ba kayo sa Espiritu niya? Siya din ang nagbuhay sa Panginoong Hesukristo. So naniwala tayo sa kabuuan ng Trinity. Amen? Noong naniwala tayo, verse 25, who was delivered for our offenses, ano ang effect ng resurrection? And raised again for our, yan. Kaya pala, maniwala lang dahil tayo'y napawalang sala. Ang meaning ng justification is, sa court of justice, yung mga nilagay sa Senado. Sa Senado kasi, bago ka ilagay sa RTC, doon sa mismong korte, dadaan ka muna sa in aid of legislation. So there are 3 areas ng government. First is legislative department. Second is yung tawag doon, sister, kalimutan ko sa aking preamble. Executive, at saka pangatlo ay legislative. Ano yung pangalawa? Judiciary. Ayan. Si judiciary, yun yung court. Si legislative, yun yung mga Senado, Congress. Tapos si executive, yun yung si President. Ilagay mo sa Kristo, Panginoon yan. Na ang Panginoong Hesus, siya na lahat. Siya na lahat. Siya na naghanap ng paraan in aid of legislation. He find a way na lahat tayo guilty. Nilagay niya tayo sa isang husgado at sinabi ng isang Senado na si Espiritu, alam mo ba, pag mamatay ka, langit ka, abay, hindi ko alam. Lumakil ako sa farm. Makasalanan ako. O, di ba? So, bakit hindi mo alam? Yun nga, ang sabi ng magulang ko, sunod sa Diyos. Pero hindi pa rin ako sigurado. O, mga ganun, ba? So, ngayon ay, anong gagawin natin sa iyo? Wala ka lang palang alam eh. Wala ka, pahamak ka. You will be contempt. Di ba? Yun ang idea eh. Wala kang maibigay na evidence. Di ba? Dapat ipaalam mo sa Holy Spirit na talagang alam mo. Sabi ng judge na Holy Spirit, God the Father pala, hindi mo alam. So ngayon, contempt ka, impyerno ka. Buti na lang may sumagot na abogado. Sabi niya, lawyer Jesus Christ po ito. Somebody ay naniwala sa akin, ako'y namatay sa cross. And I am his advocate. I am the one who will answer for his case. Oh, sabi niya, sabi ng God the Father, ikaw, naniwala ka pala dito. Sabi ng sinner, opo, nung may nangaral sa akin about Ebanghelyo, yung gospel, na namatay pala ang aking Panginoon, nalibing na buhay namang muli. Sinong witness mo? Look at Romans chapter 8 verse 16. Ito yung witness ko po. Romans 8 verse 16 po. Alam ko na totoo ang aking sinasabi dahil may witness po ako. O sige, tawagin ang witness. Ayan na yun. Papatawag na sana sa Senado ang mama ni Mayor. Sabi naman ng taga-PSA, wala naman talagang mama yan. Kasi dinoktor. So, hindi totoong tao pala yung nilagay na mama doon. So, hindi ma-witness na totoo ang pinagsasabi niya. Ngayon, tanong ko sa inyo, ligtas po ba kayo? Totoo ba bang pinagsasabi niyo? Ayan, ipakita sa Bible. Hindi pwedeng, hindi ko po alam po. No? Tingnan niyo po, verse 16. Look at, verse 16. Ready, go. The Spirit itself beareth witness with our spirit that we are the... Yun, mga kapatid. Amen? Children ng Diyos tayo. Sino ang nag-witness? Ang Holy Spirit. Kaya tatayo si Holy Spirit at sabi niya, I will witness in behalf of our client. I saw that heart who believe. Amen? Kasi sino ang nag-believe, mga kapatid? Look at Romans 10, verse number 8, verse number 9, kasi context-wise, no? Baka ma-misinterpret tayo nito.
Verse number 9, that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus and shalt believe in thine heart. Nag-believe po siya. Para saan yung believing? Unto righteousness. With the heart man believeth unto righteousness, and with the mouth confession. So yun, ibang ibang salvation ang tinutukoy. Testimonial salvation po yan. Not all word salvation, not all words saved. Ang salita ay patungkol sa kaluluwa. But it's about the context is the national and also sa testimonial. O then, so paano mapawalang sala ang kaluluwa mo para pupunta ka ng langit? Believe the gospel. Ang effect ng death, burial, and resurrection, yung mystery nito, yun yung gusto ni Paul. Sabi niya, sana ma-explain ko ito ng maayos. I will utter my mouth, in my mouth, utter means isulti, sasabihin sa aking bibig, yung sikreto sa ginawa ng Panginoong Hesus na maraming effect sa ating kaluluwa. Amen? Na nagpatawad sa ating mga kasalanan, nag-exchange na tayo may impyerno sana, somebody went to hell for us, and He rose again from the dead. Para tayo assured na talaga na wala tayong alalahanin. Amen? So yun po, mga kapatid. Kaya yun ang isa sa mga review. And next to that, mga kapatid, is 1 Corinthians 15. Punta tayo doon para sa second part naman, nung ako po ay nagturo sa inyo sa Mystery of the Gospel ay pinuntahan natin yung 1 Corinthians 15. Okay? Verses 1 to 4. Punta natin. Moreover, brethren, I declare unto you the gospel. Yan yung pinangaral na mystery. Ito yung gospel na ito. Which I preach unto you, which also you have received, and wherein ye stand. So kayo po ba ay believer of the gospel Paul preached? I am a believer na gospel na pinangaral ni Pablo. By which also ye are saved. Ako po ay naligtas nung ako ay naniwala sa Ebanghelyo. Ano ang laman na ito? Itukuyin sa verse 3. Sana hindi vain ang aking panampalataya. Verse 3, ready, go. For I delivered unto you first of all that which I also received. Ito yung laman ng gospel. How that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that He was buried, and that He rose again the third day according to the Scriptures. So makita natin mga kapatid, na yung pinangaral natin na gospel ay meron silang secret ito. Ang secret, yun yung nagiging mensahe natin na dati hindi ito ipinangaral, ngayon ay klarong-klaro, na very clear, revealed na ito. Ano po yon? Yung kamatayan niya, ano ang mystery nito? Kapatawaran ng kasalanan. Ano yung pagkalibing? In behalf sa atin, atonement, hindi na tayo maimpyerno. Ano yung pagkabuhay muli? Assurance. Amen? Na hindi na tayo mamamatay, kundi may buhay na walang hanggan tayo. Kaya ang tanong ko sa inyo, saan sa word na pwede mong panghawakan na mystery po yan? Sa 1 to 4, saang word? Isang word lang ang kailangan ko na matatawag nating mystery yan. Ang aking clue na makita natin doon is yung we. Yung Ephesians 1:7. Yan naman, hanapan mo ako ng isang word. Ito din, natawag na mystery itong Ephesians 1:7 kasi na-include niya yung Gentile. Yung writer na si Paul, we means siya na nagsulat, ang mga episo, ng mga hintil na nakinig at nagbasa. Kaya kasama na tayong lahat din. Amen? Ephesians 1:7. Ngayon naman sa verses 1 to 4 na binasa natin, saan yung isang salita na magpapatunay na mayroong secret of the gospel or mystery of the gospel dyan? Gospel? Sige, mag-inom muna ako ng tubig. Antayin ko kayo. Isang salita lang po. Ano po? Died? Ayan, so, natumbok natin yon yung hour. So, ganun pa rin. Yun yung clue ko sa inyo. Inclusive, no? In-include niya ang mga Corinthians, yung hour, no? 1 Corinthians 15, 1 to 4. Bakit mapapatunay na may mystery na ngayon lang itinangaral ni Pablo? At dati wala. Kasi magpapatunay yan, ito yung second review ko, no? Yung part 2 to sa gospel. Ang ginawa ko ngayon sa part 4, gi-review ko lahat para kayo ay ma-refresh sa inyong mind. Kung ano talaga ang ibig sabihin ng mystery of the gospel. Ang mystery, another term sa English is secret. May sikreto yung kamatayan niya na hindi alam ng mga Old Testament saints. Tayo lang nakakalam dahil kay Apostle Paul. At yung mystery na yun or secret na ito ay in-include tayo sa plan ng Diyos na dating hindi in-include. O, paano mo patunayan, pastor, na ganun ang plano ng Diyos?
Daniel 9:26. Very clear po ang Bible. Tingnan niyo po. Daniel 9 verse 26. Daniel 9 verse 26. Tingnan niyo po, pag Gentile pag-usapan at kamatayan ni Jesus, ang King of the Jews ang pag-usapan. Sabi ng ating brother kanina, King of the Jews, the Messiah of Israel. Verse 25 muna. Verse 25. Ready, go. Know therefore and understand that from going forth of the commandment to restore and to build Jerusalem. Are you a Jewish people? No, sir. Gentile tayo. So ang pinag-usapan, Jerusalem unto the Messiah the shall be 7 weeks, and 62 weeks. The street shall be built again, and the wall even in troublous times. Verse 26, look at. And after 62 weeks shall the Messiah be cut off. So one of these days, I will discuss about that, Daniel 70th week. So ang Israel, mapatid, mula nung ipinili siya nilang bayan na mismo na galing kay Abraham na aaman nila, hanggang sila ay maghari sa millennium, 70 weeks ang kanilang tinawag na timeline. Kaya I will teach you that one day at a time, or I mean one time in the future. Anong ibig sabihin ng 70 weeks of Daniel? Kaya pagdating ng 62 weeks, anong ibig sabihin ng 62 weeks? 69th week. So isang week na lang, tribulation period na, yun na yung tribulation period, yung 70th week. Kailan namatay si Kristo? 2024 years ago. Yun po ang counting na 62 weeks. Yun po yun. Ang sabihin, hindi yung 2024 back to, kundi yung panahon na si Abraham pinili hanggang namatay si Kristo, ang tawag doon, 69th week. Okay? And week na yan, equivalent to years. Hindi po yung week na equivalent to 7 days. Tingnan niyo po, bakit ko nasasabi na sa Old Testament, wala pong plano ang Panginoon sa ating mga Hudyo, sa mga Gentile. Likat mo. Ready, go. The Messiah will be cut off, but not for himself. Ano yon? But the people of the prince shall come. Ito, verse number, but not for himself, and the people of the prince shall come and destroy the city and the end with the flood. Kaya makita natin ito, mga kapatid, ang plano ng Diyos hindi para sa kanyang inclusive lang sa bayan niya. And the people, and the people of the prince shall destroy, and ang mangyari na kapatid, yung tinutukoy niya is about sa promise niya sa Panginoon. Verse number 27, he shall confirm the covenant. Then after that, yun na yun ang punto na walang na-mention na mga Gentile people. Kaya pagdating sa 1 Corinthians 15, verse number 24 pala, hinanap ko yung term na thy people. Verse 24. 70 weeks are determined upon thy people and upon thy holy city to finish the transgression, to make the end of sins, and to make reconciliation for iniquity, to bring everlasting righteousness, and to seal up the vision. So, yung transgression ng kanyang sangkatauhan. So, walang tinatawag na to bring that, tawag doon, the transgression na ma-finish at sinali yung tinatawag na Gentile people, inclusive siya or in-include niya, hindi po. Kaya pagdating ng 1 Corinthians 15 verse number 3, in-include na ni Paul dahil naiba na ng plano ang Diyos. Ang plano ng Diyos ngayon ay grace period na. Amen? Hindi na dahil sa mga bayan ng Israel mabless tayo, kundi dahil na sa kamatayan, sa Passover lamb na namatay, dahil dyan na ginawa ng Panginoong Hesus, na sigurado na tayo na tinanggap tayo ng Diyos, naging anak tayo ng Diyos, napatawad tayo, napawalang sala tayo, at wala na tayong alalahanin ng ating destiny because somebody offered His life for us. Amen? So yun po ang effect, yun yung mystery our sins. So in-include na niya pati mga Corinthian people. Paano natin malaman na ligtas ang mga Corinthians? Look at 1 Corinthians 1 verse number 6. 1 Corinthians 1 verse number 6. And sabi ni Pablo mismo, verse number 2, unto the church of God which is at Corinth, to them that are sanctified in Christ Jesus, called to be saints. So santo na sila, hindi dahil merong nag-canonize sa kanila, kundi dahil sila ay nalinisan na sa Panginoong Hesus. At verse number 6, sabi nga ni Pablo sa kanyang testimony, even as the testimony of Christ was confirmed in you. At sila na mismo na wala ng alalahanin din, assured na sila
Because of that, ay nasasabi ni Pablo, mga kapatid, yung ipinangaral ko sa inyo na ebanghelyo na kayo'y tumanggap nito at naligtas kayo dahil na-confirm sa inyo, nalinis kayo, tinawag kayo ng santo dahil dito, at yun po in-include. Ang tawag doon, yun yung explanation, bakit tinawag na sikreto. Bakit tinawag na sikreto? Dahil plano ng Diyos dati, ang Jewish nation lang. No? Pero ngayon, in-include niya pati Gentile people. Amen? Na-include tayo sa plano ng Diyos dahil merong message ng Panginoon na para sa atin na hindi na ipangaral dati. Kaya wala na kayong time na i-review. Time is very limited. Dito na tayo sa yung previously, ang tinawag diyan na gospel, na tinawag sa iba-ibang mga terms. So, ano nga yung ibang terms na kung may notebook kayo? Ano nga yung terms mo, Ted, na tinawag siya na itong gospel na pinangaral ni Paul, yung about sa DBR or death, burial, and resurrection ni Kristo. Ano mga term na may notebook kayo dyan sa previous? Tinatawag siya na gospel of the blessed God. Tinawag siya na gospel of Christ. Tinawag siya na gospel of peace. Okay? Gospel of peace. Ano pang iba dyan sa notebook niyo po, Ted? Tinawag po siya na glorious gospel. Okay, very good. Glorious gospel. Ano pa yan, Ted? Tinawag po siya na madami. Mga more than... So, ang ibig sabihin doon, saan siya naka-under na principle? Anong under siya? Sa Acts chapter 20, Acts chapter 20, verse number 24. Basahin niyo po. Naka-under siya sa gospel of the grace of God. So, yun po naka-under siya yung gospel na ipinangaral ni Paul. Hindi po yun kaharian na si Kristo maghari sa Jerusalem. Hindi po, kundi may Kristo na hindi man hari natin, pero yung bagay na yon na ginawa niya ay may effect sa ating kaluluwa. Let's read all together. Ready? Basa. But none of these things move me, neither count I my life dear unto myself, that I might finish my course with joy, and the ministry which I have received of the Lord Jesus, to testify the gospel of the grace of God. So ang mystery, ano ang mystery nito? Ano ng secret ng pinangaral ng gospel ni Pablo? Ang mystery nito ay include na tayo. Yung we and our, include na tayo. At ang tawag niyan ay grace. Grace. No? Grace, Mauted. Wala po halong contribution ng human work. Bagkos tayo, ang ating contribution, ano lang? Ano lang? Faith. Ito lang contribution natin, Mauted. And faith. Oh. Kayo pa ba ay may pananampalataya? Anong meaning ng pananampalataya? As what Pastor Ben last year discusses. Anong meaning ng pananampalataya? Hebrews 11:1. Recite it. Ready, go. Faith is the substance of the things hoped for and the evidence of the things not seen. Ngayon, bilang nananahan sa mga gungtipan or New Testament period or grace period, ano ang evidence nyo? Ano ang substance nyo? Yung ginawa ng Panginoon. Amen? Siya na ang naggumawa ng substance at evidence. Wala ka na. Sa part mo ay nanampalataya ka lang doon sa ginawa niya. Yun na yung evidence at substance mo. Amen? Pero ang mga Old Testament, ano ang substance sila? By faith, Noah, ano yun? Build an ark. Hindi yung by faith, Noah, believe Jesus Christ, na died, buried, and rose again. Hindi. Build, may action. Move with fear, build an ark. By faith, Abraham, anong nangyari? Obeyed God and went out from Ur of Chaldees, pumunta sa land of Canaan. So, move. Nag-journey siya. By faith, Rahab. Anong ginawa ni Rahab? Ay, through faith pala. Si Rahab, by faith ba yun? By faith pala, kasi proselyte siya. No? Ano pa? Maraming by faith doon, Moses. So, ang kaibahan nila, mga kapatid, sa kanila ang mismong action. Along with their action. Pero sa atin, sa mystery of the gospel, by faith in Christ Jesus, we become a child of God. Ngayon, ang tanong, kayo po ba ay anak ng Diyos? Ako'y, Jaire, anak ko ba ni Papa Randy mo? Ulit-ulit ko yan para sa akin ko Jaire. Jaire, kilala mo ako, papa mo ako eh. Tsaka, anong gusto ko?
Ayan, paulit-ulit ko, ayaw ko ng maingay, magulo, makalat. Yun ang paulit-ulit ko. Ayaw ko ng hindi masunurin. So, iulit-ulit ko yun sa kanila para ipakilala niya kung sino ako. Di ba? Kanya po? Ayaw ko ng ganito. So, ipakilala ko sa kanila kung anong gusto ko, anong hindi ko gusto. Kanya po? Bilang ama, pagka sinabi, ito anak to ni Ricky, mukha pa lang eh. Mukha pa lang, no? Pero sa ugali naman, unti-unti makilala ko, lalo na talagang anak na talaga. Paglakad pa lang, alam mo yan, pagsasalita pa lang. Kanya po? So, kayo po ay anak ng Diyos. Ngayon, ang challenge ko sa inyo, Ephesians 5 verse 1. Ito yung nawa ang maging challenge ko sa inyo sa umaga na ito. Dahil naniwala kayo sa gospel na pinangaral ng ating apostol, sana mapatid ay ito yung practical manner din naman ang ating gagawin. Ephesians 5 verse 1 and Philippians 2. Mamaya. Okay, ready? Go. Be ye followers of God as? Yun. Are you a child of God? Because of that gospel na piniwalaan mo. Ngayon, kayo po yung sumusunod sa ama niyo. Ako yung sumusunod ba sa aking ama? Sumusunod ka ba sa ama mo, brother? Talagang anak kasi sumusunod eh. Amen? So, magiging hindi magandang asal, magiging hindi magandang buhay ang isang tao na nagsasabing anak ng Diyos, pupunta ng langit pagmamatay, pero ang buhay niya ay ibang sinusunod. Amen? Sino kayang sinusunod niyo sa buhay niyo? Sino kayang sinusunod ko sa buhay ko? Ang Diyos po ba na Ama natin sa langit, na naging anak tayo nung naniwala tayo sa gospel? Tayo po ay masunuring anak. Sana po, ang ating binigay ng diin ng Panginoon sa verse 2, and walk in love, ito yung one way of showing our obedience to our Father. As Christ also hath loved us and given Himself for us, an offering and a sacrifice to God for a sweet-smelling savor. Ito yon. But fornication, mga binata, unmarried, fornication ang isa sa mga hadlang na minsan hindi kayo naging masunurin sa inyong Papa sa langit. Ang fornication is relationship ng unmarried people na hindi pa sila kasado at nag-date sila, naghawakan kamay, nagyakapan. Kasalanan po yun sa harapan ng Diyos. Lalo nagsimula sila sa tinatawag na boyfriend or girlfriend. Kaya walang boyfriend, girlfriend sa Bible. Sa Bible, naman is, kung gusto naman na mag-asawa, Brother Johnson, magtrabaho ka muna at magpatayo ka ng bahay doon sa may compound ng Papa ko. Papa, medyo may pera na ako, Papa, makapag-build na ako ng bahay. Gusto ko na ka mag-asawa. Ay, okay ba? Abay, ready ka na pala. O sige, agay, ngayon ka lang nagsabi, O sige, maghanap tayo. O, yun. Yun ang tama. No? At saka yung babae naman, nag-aantay. No? Joy. San si Joy? Jayda. Mag-aantay, hindi yung ikaw mismo ang mga labit. No? At sabihin mo, come to me. No, wag yun. Sa mundo yun, wag kang gagaya sa mundo. Amen? Mag-aantay ka, just like Rebecca. Because fornication is not a one-way na show na followers ka sa Diyos. Kung followers ka Diyos, don't fornicate. Amen? Because a grievous sin result of fornication. A grievous, many people will na-destroyed because of the sin of fornication. Kaya don't do that. No? Kung merong mga ganon dito sa church, ay ating idisiplina, mapatid. No? At kayo kung tatanggap ng disiplina, huwag kayong aatras. Bagkus tanggapin nyo para sa good yun. Amen? Para sa good yun. At para after all, pagka ikaw ka na, you have a new life. Na hindi new life na bagong save ka, kundi ang new testimony na na-recover mo. Amen? Uncleanness, kadumihan. Grabe ang kadumihan talaga. Pag ikaw mag-search sa Facebook, ubus oras mo. Hindi lang sinabi ni isang brother na hindi na tiklop or natupi ang mga labahin dahil sa trabaho niya, kundi dahil sa mga video ng mga reels, mga YouTube, mga balita dito, balita doon, vlogger dito, vlogger doon. Uy, hindi pala tayo nakasaing. Bakit? Kakawat sa Facebook. Yan, mga madumi pang mga video, madumi pang mga bagay-bagay. Kaya please, mga bata, mga ama, sana po, iwasan na natin yung mga paglalaro natin ng games kasi yung mga nilalaro natin doon, yung mga icon ng yung mga cartoon icon na kuan din, hindi maganda ang kanilang kasuotan, immodest din. Imagine mo babae, mga formal, mga cartoon. Tapos makipag-war. Imagine mo mga babae may mga power.
Babaya, may power. Tapos ang kalaban nila, lalaki lang, nag-away sila doon sa cartoon, doon sa kanilang games. Kaya mga ama, mga anak, bawas-bawasan, iba na ang ating direksyon. Hindi na uncleanness. Amen? Or covetousness, na akin to, akin to. Yung sa inyo, akin din. No, hindi dapat. Amen? Let's give. Amen? Let's give cheerfully, not covetously. Let it not be one's name among you as becometh saints, or kung anak ka ng Diyos, neither filthiness, kadumihan sa bibig, no? Kadumihan sa suot, kadumihan sa lahat ng bagay, nor foolish talking. Yan, mga green jokes. No? Foolish talking yon. Lahat ng mga bagay na walang kabuluhan, minsan napatawa lang tayo. Ba't ka tumawa dyan? Ay, natawa ako sa video. Pagtingin sa video, ay talagang malaswa, tinawanan mo pa. Ano? Foolish talking yung sinabi niya, tumawa ka pa, naki-entertain ka rin. Amen? Kaya please, let's repent, let's change our ways, let's go to God, ask God for help, Lord. Sana, Lord, itong kamunduhan, dati wala pang cellphone, wala pang internet. Talagang ang buhay, kahit walang motor, walang tricycle, nilalakad kahit malayo ang church. Ngayon, kahit Alphamart pa, motor pa. No? Or naka-aircon pa ng kotse, Alphamart pa yun, ha? Imagine mo yan, hindi marunong maglakad. Kaya ang sakit ngayon, nasa high blood. Bakit? Hindi nakapawis. Kaya lahat na lang lakad. Lahat na lang motor, sakay. Oh, hindi yun. Nandun lang lahat sa gate, mula dito, imuturin pa. No? So kaya yun, grabe kasaklap ang mundo ngayon. Foolish talking nor jesting, which are not convenient. Hindi po ito maganda. But rather, ito yung maganda, giving of thanks. Yun po, bilang anak ng Diyos. For this you know that no warmongers, nor unclean person, nor covetous man, who is an idolater, hath any inheritance in the kingdom of Christ and of God. So, sabihin doon, kung anak ka ng Diyos, dahil niwala ka sa gospel na ipinangaral sa panahon natin ngayon, kung ikaw ay gumagawa ng hindi tama, wala kang makuhang reward doon sa langit. Kasi dito, variable inheritance po ito. Variable inheritance. Kasi ang fixed inheritance, yung ating katawang langit. Tayo ay mapunta sa langit, meron tayong katawang langit, nag-aanta sa atin, hindi na tayo mapunta ng impyerno, pero ikaw man ay papunta ng langit, pero mapahiya ka sa langit, kaya wala kang maibigay sa Panginoon na reward. Wala kang inheritance na maangkin mo para nawa mai-offer mo sa cross, doon sa ating hari. Kaya after all of that, sabi ng Revelation 4:11, nung sila ay nakatanggap ng inheritance, ng reward doon sa langit. Anong ginawa nila? Revelation 4:11, meron silang naalay. Sabi ng Bible, and they cast their crown, and sabi niya, verse number 8, and the four beasts had each of them 6 wings, and, tama niya, verse number 10, and 4 and 24 elders fall down before him, and sat on the throne, and worship him that liveth forever and ever. Ito yon, and cast their crowns before the throne, saying, pero ang crowns na ito, ang nagbigay ang Panginoon. Ano yung crowns? Yun yung ginawa mo sa lupa. Kung ikaw mismo ay mag-obey kung ano sinabi ng Bible, may crown ka. May crown ka. At meron kang ibibigay doon sa harapan ng Diyos. Ikaw may ibigyan ng Panginoon, ikaw din ay may ibibigay sa Panginoon. Yun yung ibinigay niya sa iyo. And sabihin mo sa Panginoon, Lord, itong binigay mo sa akin na corona, ibabalik ko sa iyo. Kasi ikaw ay worthy, O Lord, verse 11, to receive glory and honor and power, for thou hast created all things, and for thy pleasure they are and were created. Kaya kung ikaw ay ligtas, anak ng Diyos, meron ka ng nature ng Diyos, tagalangit ka na, may ticket ka na puntang heaven, meron ka ng nature at access sa Diyos, lahat ng bagay na pwede mong gagawin at mapuri ang Diyos, may crown ka doon. Ang tanong, are you willing to sacrifice your life na mapuri ang Panginoon? Are you willing to sacrifice na i-let go mo yung mga bagay na sinabi ng Diyos na i-let go mo yan, hindi yan aking gusto. Gusto ko dapat ang sundin mo. Yung kalooban ko. Amen? Yung mga husband to love their wives, wives submit unto their own husband, children obey your parents, ang children naman mamuhay na mag-obey kung anong sabi ni Papa, sa anong sabi ng Bible, anak, huwag ka muna magganito, ganyan, ha? Makipag-relationship. Huwag na muna, magtrabaho ka muna at one day, magkapamilya ka rin. So kung yan ang susundin mo, may reward ka rin, mga kapatid. Amen? You will have a reward.
At paano yan, pastor? Maging dalagang ulay ako, wala akong kuan. Walang lumalapit sa akin kasi yun pala ang kuan eh. Ganito guys, so marami mga kapatid, wala kang, ang nangyari, magiging faithless. Faithless. Ibig sabihin, ang Panginoon mismo, kini-question mo, Lord, hindi na ako makapag-asawa, Lord, pag ganyan ang susundin ko. No. Don't be faithless. Amen? Be faithful. Amen? Maniwala ka na may Diyos. Amen? Maniwala ka na ligtas ka, tagalangit ka na, at maniwala ka na providean ka ng Panginoon in His perfect time. Amen? Just wait. God will provide it. So, yun po ang aking challenge today. Let us pray. Father in heaven, thank you that you are good to us, not only na pinadalan yung anak nyo para kayo ay ma-meet yung requirement na kung anong requirement nyo, Lord, kundi salamat sa mga brethren na ito who are with us. Thank you for po ang fellowship, even sa pagkain namin kakainin, bless nyo din po, at mga nag-birthday, Sister Cora, Brother Rolly, tomorrow, Brother Ricky, or anyone, Brother Iman, or sa mga May and June. Bless nyo po, Panginoon, ang health ni Brother Joey sa balakang niya, health ni Aria sa kanyang health na may lagnat, health ng aming mga kakilala, Sister Minda, Ignacio, at saka iba pang mga nakikinig.